Hi guys, pangalawang araw na nga ako sa Port Borton at itutur ko kayo kung saan ako natuloy. Puro bamboo huts nga yung accommodation nga namin dito. Nung nakita ko nga yung mga picture nito sa Google, talagang tuwang-tuwa ako kasi sabi ko dito nga ako tutuloy. Kasi very interesting talaga yung accommodation. Sa Prince dyan, kung saan kami nag-book, meron silang 20 bamboo huts. So iba't ibang klase nga yung itsura niya. Meron ding may 1 bed, merong may 2 beds. So yun nga, makakapili naman yung mga client kung may BBC ng maramihan. So yan, andito na nga tayo sa tinutuluyan ko. Yung ibang bamboo huts, magkahiwala yung toilet at saka yung shower. Dito naman sa tinutuluyan ko, magkasama siya. So ayan, kapag ka-open, ayan na nga yung makikita dito sa loob ng toilet. So yun, parang typical lang din talaga na nasa probinsya. So yan, akyat na nga tayo dito sa may second floor. Front beach nga tong tinutuluyan ko. Lahat nga ng front beach, ganito yung itsura niya. Kasi yung banda sa likod namin, puro pabilog naman yung kwarto nila. So yun, kapag gumigising nga ako sa umaga, ang ganda ng tanawin na nakikita ko. Nakaka-relax talaga tong lugar na to kasi napakatahimik talaga. So yun nga guys, everyday sila nagpapalit dito ng bedsheet at saka towel. So lahat nga ng bed dito, ganyan yung itsura, may net cover. Dahil nga malamok sa gabi din, meron din ngang electric fan. Meron din sabitan dito ng mga damit. Dito naman banda sa may kanan ko, dito na nakalagay yung suitcase ko. Meron din silang side table na napakakalat kasi nga yung mga gamit ko ipinatong ko na lang dyan. Paglabas nga ng room, parang ito na yung pinakasala. So yun nga, meron din silang sofa and meron pa silang paduyan. Unang araw ko nga nag-try nga ako mag voice over dyan. Hindi ako makapag voice over kasi nga napakahangin. Then yan, pwede kang magmuni-muni nga dito kapag kalabas mo nga at gusto mong tumanaw nga lang dun sa may dagat. So yun, pagkatapos ko nga mag-video, dumiretso na nga ako dun sa kinakainan nga namin para nga mag-breakfast. So pagka kumakain nga ako ng agahan, kasama na yung tanghalian. Kasi nga usually alas 11 na ako pumupunta dito. Yung almusal nga nila dito, puro American bread, French bread, omelette, pancake. Nagre-range siya ng 250 pesos hanggang 300. Medyo pricey siya kasi mga foreigners naman kasi yung mga pumupunta. So ito, shortcut na nga to, 5 PM na to. Kapag ganitong hapon naman, pa-chill-chill lang din, iinom ng beer. O kung ano man yung makain, habang nanonood nga ng sunset. So yun, dahil nga nag-crave ng tacos, napabili nga. At sinabayan na nga lang nga ng beer habang nanonood nga ng sunset. Kapag ka nakaupo nga ako dito, ang bilis lang ng oras, mamaya-maya nga madilim na. Meron na naman ngang mga bagong dating, so ino-orient nga sila ni Friends dyan. So yun yung may-ari nga nitong cottage na to. So yun, tapos na nga yung sunset, kaya bumaba na din ako. Yung mga babae ngang staff dito, minsan nakikipagkwentuhan din nga ako. So yun, ang babait naman nila lahat. Yung isa nga dito, na itanong ko kung magkano nga yung sinasahod niya. Nakakatawa nga kasi parang nasa Manila rate din nga yung sinusweldo niya dito, kaya nga nakapagpagawa nga daw siya ng bahay niya. Yun nga lang, may time na puyatan din kasi meron daw kasi minsan ang mga tourist na minsan dumarating gabi na or madaling araw. So pagka gano'n, nag-aantay daw sila. At wala nga tulugan hanggat di dumadating yung mga guests. Dinner time na nga, kaya pumunta na nga ako dito sa may Sunset Colors kasi dito kami kumakain dahil nga ang sarap nga ng pagkain nila dito. This time nga, sweet and sour yung pinili kong kainin. Sobrang nabusog nga ako kasi napakalaki nung isda. So yun, nakakatuwa rin kasi nga lagi nga akong kumakain with candlelight. Ang sweet, diba? So yun na guys, hanggang dito na lang ulit yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!